nandito pa rin po tayo ngayon sa isa sa mga terminal ng bus dito sa Cubao, Quezon City. Ito nga ang terminal na Baliwag Transit Incorporated at sa mga sandaling ito ay tuloy-tuloy pa rin po yung dating ng mga pasahero. Makikita po muli natin, meron na ng mga panibagong pila dyan dahil nga base doon sa nabanggit ko kanina, nasa 30 to 45 minutes yung interval ng dating at alis ng mga bus. So yung sasakyan po nila ay hindi pa dumarating sa mga sandaling ito pero nakapila na rin po sila para wala po magiging aberya at tuloy-tuloy po yung pagsakay. At once na mapuno na ay dire-diretso na sila. Sa mga sandali pong ito, nasa 1,000 na po yung mga pasahero na dumarating dito sa terminal ng bus po na ito at inaasahan pong 10,000 no, ang darating o daragsa sa terminal ng bus po na ito sa buong maghapon. At gaya nga na nabanggit ko, tuloy-tuloy naman po yung dating at alis ng mga bus. Sa ngayon, ang operation po nila umaalis ng 3 a.m. yung first trip at hanggang 11:30 p.m. po yung last trip. At sa November 1 and 2, normal na operasyon pero posible raw po na mag-extend yung kanilang operasyon depende sa dami ng mga darating na mga pasahero. Dahil dito po ay hindi niyo po kailangan magpa-reserve, pwede po ang walk-in. Pero syempre, mas maganda pa rin kung talagang meron na kayong siguradong ticket papunta sa inyong mga pupuntahan. Samantala, magtanong lang po tayo dito, no? Kasi meron po akong nakausap kanina na isa sa mga pasahero, magbigay lang din po ng paalala, no? Doon sa nangyari sa kanyang karanasan. Magandang umaga po sa inyo. Kayo po ay si? Romel po, ma'am. Romel. Kuya, ikwento niyo lang po sa amin, very briefly, ano po yung naranasan po ninyo? Nadukutan daw po kayo? Opo, ma'am. Sa bus terminal ba to? Sa St. Raymond. Ay, kwento niyo po sa amin, ano po nangyari? Hindi naman po rito, no? Hindi po. So ano po nangyari? Ba't kayo nadukutan? Ma'am, ito yung cellphone ko, pinacharge ko pagdating ko. Nag-charge kayo? Oo, sa Barya. Ngayon, bumalik ko dito, doon sa upuan, nakatulog ako. Pagising ko sa umaga, wala yung wallet ko na. Yung wallet ang nawala, hindi naman yung cellphone. Of course, hawak nyo pa eh. Pero ano, marami-rami ba yung laman nun? 1.8 lang. Ha? 1.8. Okay. Tapos, paano? Saan po ba ang biyahe nyo po ngayon? Biyahe sana ako puntang Lingayen. Oo. Pangasinan. Ngayon, tinawagan ko yung pinsan ko, nandun na siya sa Masbate. Pero meron naman po kayong natitira pa na pambayad para dun sa ano nyo? Wala po. Ay nako, so paano ngayon? Paano kayo magbabiyahe? Hindi ako makabiyahe. Naghihintay kayo ng ano? Merong magbibigay? Oo, sige. Sige, tingnan natin po kung ano mangyayari mamaya, ha? Sige. So, yan po. Salamat po, Romela. Mag-ingat po kayo, ha? Hawakan nyo mabuti. Safety nyo po yung yung mga gamit nyo po. Bago lang. Bago lang po kayo sa Maynila. Sige, usap tayo mamaya. Pero yan po mga kapuso, magsilbi sana ng aral yung mga ganito, no? Dahil katulad niyan, maraming mga pagod habang bumabiyahe kayo, nakakatulog kayo. Tapos yung mga iniiwan nyo pong mga gamit, baka, actually hindi naman po ito iniwan na gamit, nakatulog lang po siya at nanakaw po yung cellphone niya. So, mag-iingat lang po kayo at lagi nyo pong i-safety yung mga gamit ninyo sa inyo pong mga paglalakbay para kahit medyo maidlip kayo, walang mananakaw po sa inyo. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.